tayo'y mag-aral. Sabay-sabay nating linangin mga bagong kaalaman. Meron din kulitan at kwentuhan. Di kayo iiwan. Tayo'y magtutulungan. Dito sa asignatura kung saan Filipino ang bida. Kasama niyo ako, Ma'am Lynn Escoto, ang linlinang sa inyo. Halina, halina, ating tuklasin. Iba't ibang aralin ay ating alamin. Talas ng isip ay ating gamitin. Kalaman ay pagyamanin. Kasama niyo si Teacher Lynn. Pag-aralan natin ang Filipino. Andyan na pala kayo, mga bata. Napakaaliwalas ng panahon. Dagdag pa ang nagbibigay saya at tuwa ng mga alaga ko. Oo, tama ang narinig nyo. Ang aking mga alaga. Mga alagang halaman, katulad ng mga ito. Natatandaan nyo ba nung nakaraan nating pagkikita? Nabanggit ko sa inyo ang aking hilig sa paghahalaman. Kaya nga, kung may plantita at plantito, tawagin nyo naman akong si Plant Teacher Lynn. Ang gaganda ng mga halaman ko, no? At alam nyo ba ang sikreto ng isang malusog na halaman? Hindi lamang dapat sa panlabas kaaya-aya ito. Kailangang magsimula sa ugat ang pagiging malusog nito. Pag malusog ang mga ugat, mas yayabong at dadami ang isang halaman. Nako, tamang-tama ang pinag-uusapan natin sa ating bagong aralin ngayong araw, na patungkol naman sa mga salitang ugat. Katulad ng mga ugat na nagiging mayabong na halaman, ang salitang ugat o pinagmula ng salita ay mga salita na pwedeng dagdagan o pahabain para makabuo ng isang bagong salita. Handa na ba kayo na mas pagyamanin pa ang kaalaman tungkol dito? Tara, magsimula na tayo! Narito tayo sa isang parte ng aking hardin, mga bata. At medyo hindi ko pa tapos ayusin ang mga halaman dito. Maaari niyo ba akong matulungan na ipwesto ang mga ito? Ang bawat paso na ito ay may nakasulat na pantig. Dapat nating ayusin ang mga paso sa tamang pagkakasunod-sunod para makabuo ng isang salita at maipwesto ito ng maayos dito sa aking hardin. Magagawa ba natin ito, mga bata? Salamat! Simulan na natin sa unang grupo ng mga paso. Para sa unang salita, li, ma, da. Ang salitang kailangan nating buuin ay ang salitang kabaligtaran ng mahirap. Alam niyo na ba, mga bata? Madali! Tama kayo, mga bata! Ayan! Isang grupo na ang naayos natin. Sunod naman, ang ikalawang grupo. Ayusin na natin. In, ma, ko. Ang salitang mabubuo rito ay ang bagay na dapat nating gawin upang mabusog. Ano kaya ang salitang ito? Kumain, mahusay. Ayan! Dalawang grupo na ang naayos natin. Isunod na natin ang ikatlo. Ba, la, mag. Ito ay dapat gawin kung ang damit ay marumi na. Maglaba. Tama, mga bata. Eto naman kaya. Grupo ng mga halaman na may pulang bulaklak. Kay gandang pagmasdan. Ayusin na natin sila, mga bata. Wheat,
U. Ito ay ginagawa ng may sinasabayang tono. Pwedeng gawin may instrumento man o wala. Ano ang salitang ito? Umawit! Tama na naman! Ayan! Nabuo na natin ang ika-4 na grupo ng mga paso. Nasa panghuling grupo na tayo. Gawin na natin mga bata. Yaw, ma, su. Ito ay salitang katulad din ng umindak o gumalaw kasabay ng isang tugtugin. Ano kaya ang salitang ito? Sumayaw. Tama nga mga bata. Ang huhusay niyo talaga. Ayan, ang ganda na nila lalong pagmasdan. Salamat sa pagtulong sa pag-aayos ng aking hardin mga bata. Halika, maglibot pa tayo sa aking hardin. Teka, tingnan ninyo ang mga ito mga bata. May halaman pa pala ako na hindi pa nakatanim. Alam ko na! Maaari niyo ba ulit ako tulungan na itanim ang mga ito? At upang malaman kung alin sa mga bakanting paso ang pagtataniman natin, dapat mapili ninyo ang salitang ugat ng mahahabang salita na katumbas ng halaman. Kapag napili ninyo ang tamang sagot, maitatanim na natin ang mga halaman sa tamang paso. Magsimula na tayo. Para sa unang halaman, ang salitang nakasulat ay nagyayaan. Ito ba ay aya, yaya, maya, o kaya? Tama! Ang salitang ugat ay ang maikling salita na yaya. Mahusay! Ayan, naitanim na natin ang unang halaman. Ang ganda! Ang ikalawang halaman naman kaya? Basahin natin ang ikalawang salita na katumbas nito. Tindahan. Ano ang salitang ugat nito? Ito ba ay tinda, ahan, inda, dahon? Magaling! Tinda nga! Maitatanim na natin ang ikalawang halaman ko. Ang husay talaga. Halika, kunin na natin ang ikatlong halaman. Pero galingan niyo ulit ha, para maitanim na natin. Ang salita ay kagubatan. Ano ang salitang ugat nito? Gubat, agob, bata, ata. Bilis mga bata! Napili nyo na ba ang tamang paso? Ano kamo? Paso na may salitang gubat? Mahusay! Naitanim na natin ang ikatlong halaman. Nakatutuwa! Matutulungan nyo pa rin kaya ako na maitanim ang ika-4 na halaman? Ang salita para sa ika-4 na halaman ay kaligtasan. Alin sa mga paso na may nakasulat ang napili ninyo? Ito ba ay kali, tasan, iatas, o ligtas? Aba, napakahusay talaga! Tama! Ito ay ang paso na may nakasulat na ligtas. Ayan! Ligtas na sa pagkalanta ang aking ika-4 na halaman. Naitanim na natin. Sana matulungan din niyo ako para maitanim ang ika-5 at panghuling halaman na may katumbas na salitang mabilisan. Mga bata, tulungan niyo akong muli. Alin sa mga pasong ito na nakasulat ang salitang ugat ng salitang mabilisan? Isa, bilis, lisa, lisan.
Ayan, salamat sa pagtulong na maitanim ang aking mga halaman, mga bata. Basahin muli natin ang mga salita na nakasulat sa paso. Yaya, tinda, gubat, ligtas, bilis. Ang mga salitang ito na nakasulat sa paso ay tinatawag nating salitang ugat. Ito ay ang salita na walang dagdag. Sa makatwid, ito ay salitang buo at payak. Tara, paupo muna tayo, banda roon. Hay, ang sarap mag-relax. Alam nyo ba mga bata, dito ako madalas magpahinga. Presko, malamig ang hangin, at kawili-wili ang paligid dahil sa nagagandahang mga halaman. Buti pa, habang nagpapahinga, magkwentuhan muna tayo dahil kwentuhan na! Naranasan mo na ba na magbakasyon? Saan-saan ka na ba nakarating? Hayaan niyo ako na ibahagi sa inyo ang kwento ng magkapatid na Ellie at Joy. Ang kwento natin ngayong araw ay may pamagat na ang bakasyon ng magkapatid. Makinig kayong mabuti mga bata ha, upang mamaya mga tanong ko masagot nyo ng tama. Handa na ba kayo? Narito na ang kwento. Sabado, maagang nagising ang magkapatid na Ellie at Joy. Masaya sila dahil ito ang unang pagkakataon na magbabakasyon sila sa probinsya ng kanilang lolo at lola. Natutuwa ako dahil makakadalaw na tayo kina lolo at lola, ang sabi ni Joy. Handa na ba kayo mga anak? Tanong ng ama. Opo, sagot ng magkapatid. Tara na, upang maaga tayong makarating sa ating patutunguhan. Sambit ng kanilang ama. Masaya silang sumakay nang dumating ang pampasaherong bus. Habang naglalakbay, nakita nila ang kagandahan ng kapaligiran. Nakarating sila sa probinsya ng ligtas. Agad na pumasyal ang magkapatid sa bukirin ng kanilang lolo at lola. Naging masaya ang naging bakasyon ng magkapatid. Ngayon mga bata, naunawaan niyo ba ang kwento? Sige nga, subukin natin kung talagang nakinig kayo ng mabuti. Eto na ang aking unang tanong. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Letrang A, Ellie at Joy. Letrang B, tatay at nanay. Letrang C, Ellie at Mel. Sino nga ba mga bata? Tama! Letrang A. Para sa ikalawang tanong, saan pupunta ang magkapatid? Letrang A, sa Maynila. Letrang B, sa bukid. Letrang C, sa probinsya. Mahusay! Sa probinsya nga, letrang C. Ikatlong tanong, ano ang gagawin nila sa probinsya? Letrang A, maglalaro. Letrang B, magbabakasyon. Letrang C, maliligo sa dagat. Magbabakasyon. Letrang B. Tama na naman. Ika-apat, anong damdamin ang ipinakita ng magkapatid sa kwento? Letrang A, malungkot. Letrang B, masaya. Letrang C, galit. Letrang B. Tama na naman. Para sa ikalimang tanong, ano ang nakita ng magkapatid habang naglalakbay? Letrang A, kagandahan ng kapaligiran.
Letrang B, kagandahan ng bundok. Letrang C, umaandar na bisikleta. Ano? Magaling! Ang kagandahan ng kapaligiran ang kanilang nakita. Letrang A. Napansin niyo ba ang mga salitang ginamit sa inyong napakinggang kwento? Balikan nga natin mga bata. Ito ang mga salitang magbabakasyon, makadadalaw, naglalakbay, magkapatid, kagandahan. Mula sa mga mahahabang salitang nabanggit, ay maaari tayong makahango ng payak o salitang ugat, gaya ng bakasyon, dalaw, lakbay, kapatid, ganda. Basahin natin muli mga bata. Magbabakasyon, bakasyon, makadadalaw, dalaw, naglalakbay, lakbay, magkapatid, kapatid, kagandahan, ganda. Mahusay! Mukhang mas natutuhan nyo na talaga ang ating leksyon mga bata. Sana ay nag-enjoy kayo at natuto sa pamamasyal sa aking hardin. Mga bata, para mas matutuhan pa natin ang tungkol sa salitang ugat, gamitin natin ang mga larawang ito. Ang gagawin natin, may ibibigay akong mga mahahabang salita at inyong pipiliin kung anong larawan ang nagpapakita ng salitang ugat nito. Para sa unang salita, salitang kaarawan. Ano ang iyong sagot? Tama! Araw. Mahusay. Ito naman ang ikalawang salita. Palaisdaan. Isda. Mahusay! Ang salitang ugat ng mahabang salitang palaisdaan ay isda. Susunod, kabahayan. Bahay? Tama ka na naman! Sige nga, para sa susunod na larawan, panglima. Magaling! Ang tamang sagot ay 5. Eto na ang panghuli. Masagot nyo kaya? Kabundukan. Tama na naman! Bundok! Mahusay talaga kayo mga bata. Nasagot nyo ng mahusay ang lahat ng ating mga pagsasanay. Sana ay tandaan ninyo ang mga kaalamang ito at mas pagyamanin pa ha. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging palabasa. Sa bawat babasahin na ating binabasa tulad ng salaysay, kwento at iba pang babasahin ay may maikling salita na nakapaloob sa mahabang salita na tinatawag nating salitang ugat. Kaya naman, mahalagang ito ay inyong malaman at maunawaan. At para sa karagdagang kaalaman tungkol sa araling ito, tumutok muli bukas. Maaari nyo rin mapanood ang Grade 2 Filipino video sa ating official DepEd YouTube TV channel. Kaya tuloy-tuloy lang ang pagkatuto. Isang kasiyasiya na namang araw, nakaaaliw na aralin at kwentuhan. Kaya lagi lamang tumutok dito lamang sa asignatura kung saan Filipino ang bida. Muli, ako si Ma'am Lynn na nagpapaalala lagi sa inyo, walang bagay na mahirap sa taong may pangarap. Hanggang sa muli, paalam!